Amen. Praise the Lord. So tayo po ay dumako sa salita ng Diyos. Atin pong buklatin ang aklat ng Ephesians, chapter 4, verses 11 and 13. Chapter 4, verses 11 and 13. Hanggang 13. 4:11 to 13. Okay, sabi dito, at binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging apostol. Mga apostol, ang iba na may mga propeta, at ang mga iba ay ibanghilista, at ang iba ay mga pastor at mga guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang upang maging matatag ang katawan ni Kristo, hanggang sa makarating tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos, at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ng Panginoong Hesukristo. Amen? So ngayong umaga ang atin pong pag-uusapan ay patungkol sa pamumuno or leading with purpose. Pamumuno na may layunin. Ang pamumuno ay nasa lahat ng dako ng mundo. Leadership is everywhere in our world. Alam natin na may mabuting namumuno, mayroon ding masamang pamumuno. No? There are good leaders and bad leaders, wise leaders and foolish leaders. At may mga leaders, yung kanilang influence, yung kanilang impact sa mga tao, ay makikita po natin yung kanilang influensya. Either good or bad. Ano ba ang nakikita natin na influensya meron ang mga namumuno sa ating kapaligiran? Okay? Dito po, spiritually speaking, sabi nga dito sa ating teksto, nagbigay ang Panginoon. Ano yung ibinigay niya? Binigyan tayo ng mga kaloob, no? Upang maging mga apostol, mga propeta, mga ibanghilista, mga pastors, at mga guro. Ito po yung ibinigay ng Diyos na mamumuno sa loob ng iglesia. Amen po ba? Sa loob ng iglesia. At kung titignan natin, hindi lamang po sa loob ng iglesia ang may pamumunuhan o namumuno. Tama po? Maging sa ating bansa may namumuno. May mga tagapamuno sa atin. Sa bayan, mayroong namumuno sa atin. Sa barangay, may namumuno sa atin. So makikita natin that everywhere there is leadership. At hindi lamang po sa ating barangay o bansa, bayan, barangay, komunidad, may pamumuno. Sa eskwelahan, may pamumuno. Maging sa ating mga tahanan, may pamumuno. Sinong namumuno sa tahanan? Ang tatay, di po ba? He's the leader in the family. Okay? So, ano nga bang influensya na meron po tayo sa loob ng tahanan? Ano bang influensya na meron tayo sa loob ng simbahan? Sa buong Pilipinas, ano bang pamumuno ang nakikita natin? Sa ating bayan, anong pamumuno ang nakikita natin? Sa ating barangay, anong klaseng pamumuno ang meron tayo? Ano po? So kung titignan natin, napakahalaga ang impact ng isang namumuno. Tama po ba? Napakahalaga ang influensya ng namumuno sa isang komunidad. So makita po natin ang halaga ng pamumuno. So dapat ang bawat namumuno sa mga bagay o sa lugar na ating kinagagalawan, mayroong magandang influensya, mayroong magandang impact. So alam natin po na in leadership there is always
makikita natin that there is always good leaders, bad leaders, wise leaders, and foolish leaders. Okay. In our home, sa ating mga tahanan, anong meron po tayo? Is it good? Is it bad? Is it foolish? Is it wise? Wise po ba ang nakikita natin sa loob ng ating mga tahanan? Okay? Maalala ko po nung buhay pa si Ken. Dahil ako'y pastor, hindi pwede na ako din ang magpapastor o magtuturo sa loob ng tahanan. Sabi ko, kahit na ako'y pastor, ikaw pa rin ang head of the family and ikaw pa din ang leader ng family. So, ikaw ang magtuturo, ikaw ang maglilid ng pamilya. Okay? Ikaw ang mananalangin, ipapanalangin mo ang buong pamilya. So, siya yung tagapanalangin sa lahat ng oras at sa lahat ng panahon. At pagdating sa church, hindi pwedeng wala ka sa loob ng church. Kailangan naroon ka dahil may anak ka na titingin sa'yo kung ano ang merong klaseng leadership na meron ka. Bata pa po si Kendall noon, okay, dahil ang preaching ay Tagalog lagi, no? Bihira lamang kung may singit ang English. So, sabi niya, dito na lang ako sa loob ng kwarto. No. Sabi ko, you have to sit inside the church. Meron kang anak na titingin na, ang daddy ko maliit pa lamang ako, kasama ko na siya sa loob ng church. Di ba? So, kayong mga fathers, you lead the family. So as a leader of the family, you have to lead your family to God. Amen? Agree po ba kayo? Na ang bawat ama, sila ang maglilid sa kanilang mga anak sa Panginoon. Sila ang magdadala sa Panginoon. So kung anong meron ang ama, siya yung meron ng anak. Tama po? Dahil nakita ng anak na ang ama ay tunay na lingkod at namumuno. Tama po? Kung anong klaseng pamumuno meron ka, kung ang ama, kung ano yung ginagawa ng ama, ang makikita mo ay ang bunga. Tama po? Sabi nga natin, kung ano yung puno, siya ang bunga. Tama po ba? Agree po ba kayo? Alangan, kung maliban lamang po kung mag-graft kayo, no? Mag-grafted yung puno. So kung ano ang puno, siya ang bunga. Kung ano yung klase ng magulang, yung bunga ay ganun din ang tama po. Kung meron tayong maging sa ating, malapit na yung ating butuhan. Okay, maging wise po tayo sa pagpili ng pamumuno. Dahil malaki ang impact sa buhay ng tao ang pamumuno, ang namumuno sa loob ng nasyon o nation, city, barangay, community, school, lahat po yan, hanggang sa ating mga tahanan, hanggang sa church. Napakahalaga ang impact ng namumuno. Kaya nga sabi ko kanina na ang ama ay nasa loob ng simbahan. Dahil kung anong nakikita ng anak, yun ang tutularan ng mga anak. Okay? So, sabi ko nga, maalala ko, may mga magulang na they will send their children to church. Ipapadala nila yung kanilang mga anak sa church. Dapat hindi natin sila ipapadala. Ano ang dapat? Dadalhin sila, sasamahan ang mga anak sa simbahan. Magsama-sama ang magulang at mga anak sama-sama na magsimba. Amen po ba? Amen. Yun ang dapat. Pero karamihan ngayon, ipapadala nila. Nasaan ang tatay mo? Nasaan ang nanay mo? Naglalaba. Ang tatay mo, nagbibiyahe. Yung mga ganan. Pero dapat hindi ipinapadala. Dinadala ang anak sa simbahan. Kasi kung bata pa ang anak at natutunan niyang magsimba, natutunan niyang magmahal sa Lord, hanggang sa paglaki, hanggang sa pagtanda, dala-dala niya ito. Amen po ba? Ay kung ang anak ay nagsisimba nga naman, pero kumusta ang magulang? Karamihan ng magulang ay hindi naman
nagpatuloy sa Panginoon o hindi naman naglingkod sa Panginoon. Kaya ang mga anak na kahit na nagsimba, lumaki sa simbahan, kung ang nakita nila, ang magulang nila ay wala naman sa Panginoon, anong mangyayari sa mga anak? Malalayo din sila sa Panginoon. Kasi ang salamin ng mga anak ay ang mga magulang. Amen? So magpatuloy tayo sa mabuting pamumuno sa ating mga tahanan. So some leaders impact many people such as an entire nation. Kung mabuting lingkod, kung mabuting namumuno, malaki ang impact. While other leaders may only influence one or two. Kawawa naman kung isang leader, dalawa, isa lang ang na-influensyahan. Di po ba? So anong klaseng pamumuno ang isa, dalawa lang? Mahina, mahina ang impact. Dalawa lang ang nakasunod. So, napakahalaga na maunawaan natin yung influensya, yung impact that we can make in the lives of others. Mahalaga po yung magagawa natin sa buhay ng iba, no matter where we are in life. So as Christians, when we are put in position, pag nailagay po tayo sa isang posisyon, sa pamumuno, we are called to care. Mayroong, yung caring attitude, meron po tayo doon. About those people around us and serve them with godly leadership. Our leadership should be about more than our power. Higit pa, yung ating pamumuno ay higit pa sa ating lakas, kapangyarihan, influensya, or yung individual purpose. Our leadership should show Christ's love. Yung ating pamumuno ay nagpapakita ng pagmamahal ng Diyos sa iba and filled with His purpose. Ano nga ba ang layunin po natin? Ano nga ba ang intention natin? Okay, ano nga ba? May mga leaders, they are leading people, pero bad yung kanilang intention. Ano po? Bad yung kanilang intention. Ang iba po, ang intention po nila para lahat ay mapa sa kanila ang tao. Lahat ay umagri sa kanila ang tao. Tama po? Lahat ay gugustuhin siya ng tao. Yun yung mga intention ng ibang mga namumuno para gustuhin siya. Pero hindi po yun ang tunay, ang purpose o layunin po ng pamumuno. Dahil ang tunay na namumuno ay may magandang layunin at nangangailangan ng higit pa sa ating sariling lakas. Ito ay kailangan nating umasa sa Diyos. Hindi pansarili na pamunuan. Kahit sa mga magkakapatid, may gustong mamuno. Dapat ako yung kilala sa buong pamilya. Dapat ako yung mas mabuti, mas higit sa buong pamilya. Hayaan mo, ilid ko ang mga siblings natin. Ako yung mamumuno, ako yung leader sa loob ng pamilya. So may mga intention para gustuhin ka, para sa iyong pagmamahal, para sa iyo ang kapurihan, para sa iyo ang lahat. Ikaw ang kilalanin mas mabuti. Yung may mga ganong intention, kahit sa loob ng pamilya. Pero ang sabi po dito, ito ay kailangan nating umasa sa Diyos at sa Kanyang salita, na kung saan ang salita ng Diyos ay makikita ang mga halimbawa ng makadiyos na pamumuno. Makikita yung makadiyos na pamumuno. It's biblical. Makita yung salita ng Diyos. Hindi yung intention ang makita. Ano nga ba ang intention? Kaya nga po, pag gumagawa po tayo, dapat natin pong tanungin ang ating mga sarili. Ano nga ba ang intention ko? Bakit ko ginagawa ang mga ito? Para ba makilala ka?
Para ba gustuhin ka? Para ikaw ay mahalin? Para bang ano pa yung mga iba't ibang intention ng tao? Para ikaw ay maging kilalang kilala? Ano po? May mga intention na ganon. Okay, pero alam niyo po yung mga intention na ganon, hindi rin magtatagumpay. Sapagkat pansariling intensyon ang mga meron nito. Hindi magiging matagumpay. Kahit yung, alam mo, ito yung pinaka-the best. Pero kung ang bagay o ang layunin mo ay pansarili, hindi po magtatagumpay ito. So kaya nga sabi dito, kailangan nating umasa sa Diyos at sa Kanyang salita, na kung saan sa salita ng Diyos ating makikita ang mga halimbawa ng makadiyos na pamumuno. Makadiyos. Marahil po sasabihin ninyo, well, Pastora, nagawa ko naman na yan noon. Kahit wala ang Diyos at ang Kanyang salita, naging mabuti naman ang aking pamumuno. Na may mga namumuno na wala nga naman sa Diyos. Sabi nila matagumpay sila. Pero kung titingnan natin, maayos ba yung kanilang pamumuno? No? Gaano kaya kabuti ang lahat ng wala sa Diyos? Sa ating pamumuno. Kung wala ang Diyos, gaano kabuti ang pamumunong ito? Ano po? Dapat mayroong Diyos. Dapat sentro ang Diyos sa pamunuang ito. Katulad po ni King David. Si King David, popular po na hari. Pero hindi siya nagtiwala sa kanyang sariling magagawa, sa kanyang sariling kapangyarihan. Ngunit anong ginawa ni King David? Sa Diyos siya umasa, sa Diyos siya nagtiwala. Kaya nga po, makita po natin kay King David kung manalangin ilang beses sa isang araw. Parang pagkain lang siya, na mayroong breakfast, lunch, and dinner. At minsan higit pa yung kanyang pagdulog sa Panginoon. Sapagkat kinilala niya na bilang hari, hindi niya kakayanin ang mga responsibilidad na gagawin niya. So kung meron man kailanganin niya sa pamumuno ay ang Diyos at ang Kanyang salita. Ano po? So each day, we get to choose what type of leader we want to be. Piliin po natin. Bawat araw kailangan nating pumili anong klaseng pamumuno ang gusto natin. Sa ating mga tahanan bilang mga magulang o bilang ama ng tahanan, bawat araw ng ating buhay, piliin po natin maging mabuting ama sa ating pamilya. Maging mabuting namumuno sa ating pamilya. Ano po? It's always, everyday yan, nagagawin po natin. Lord, pipiliin kong maging mabuting leader ng aking tahanan. Kasi paglabas po natin ng ating tahanan, may nasalubong tayong tara, sama tayo. Meron tayong banding, meron tayong jamming, mag-jamming po tayo. At sa jamming na yun, anong mangyari? May inuman, may kasiyahan, kasama na tayo doon. Nangyayari po yan sa iba. Kasama na sila sa mga banding at pag-uwi. Nakita ng anak, tayo ba't ka uminom? Nasama lang na. Yung mga ganun ba? At huwag na nating, minsan may nakikita tayo sa social media. Makikita mo, Kristiyano, nakapost. Sa harap nila, anong meron? Sojo. Ano pa yung inumin doon? Hindi ko alam kung ano yung sojo. Naririnig ko lang kay Kendall na yung mga sojo-sojo nila na sinasabi. Hindi ko sinabing uminom ka. Naririnig ko lang sa mga kwentuhan yung mga sojo-sojo. Hindi ko po alam yon. Pero may mga taong, alam mong Kristiyano, sa harap nila, para pang ipinagmalaki na mayroon silang ganoon. Yung anak mo nakita niya, bakit mama, bakit papa? May sojo, may ano pa yung mga inumin? Iba't ibang klaseng inumin, nasa harap nyo. Naka-video pa, mga ganon. Kumusta yung ating pamumuno?
O di kaya, buong pamilya, sama-samang mag-inuman, may mga ganon. Meron ba? Meron. Meron po ba? Okay? Mula sa magulang hanggang sa mga anak, sama-sama sa inuman. May ganon. Ano na? Kumusta na ang pamumuno ng tahanan? Tama po ba yung ganon? Nilid mo na ang pamilya mo sa inuman. Masarap ba? Kailangan, simple lang naman yung ininom namin. Di naman kami nalasing. Yung mga ganon ba? Pero dapat maingat po tayo. Amen? Sa ating mga ginagawa sa harapan ng ating mga anak. Paano natin sila ma-guide kung tayo mismo ay hindi naman gumagawa ng tama? Tama po? Amen po ba? So bilang mga Kristiyano, nasa atin ang mga kagamitang kaloob ng Diyos. Kailangan natin gumawa ng matalinong pagpili. Matalinong pagpili. Habang umuunlad tayo bilang mga pangmatagalang pinuno. Tayo mga magulang pangmatagalang pinuno, no? Sa ating pamilya. Masakit pong pakinggan na may mga magulang like father, like son. Sasabihin nila, di po ba? Like mother, like daughter. Ang sakit, sobra, masaklap. Katulad ka rin yan ng nanay mo, ng tatay mo. Ang sakit, di po ba? Hindi po ba masakit pakinggan yon? Wala kayong ipinag-iba. Nakakadurog ng puso. So ano nga ba ang gagawin natin bilang namumuno at pinamumunuan natin ang ating mga tahanan? Kailangan ng ating pamumuno, una, godly leadership. Makadiyos na pamumuno. Sasabihin nila, napaka-spiritual mo naman. May narinig akong ganon. Napaka-spiritual mo naman. Gusto mo ng maayos na buhay? Gusto mo magkaroon ng maayos na pamilya? Anong dapat? Kailangan makadiyos na pamumuno. Amen po ba? Kailangan ng ating tahanan ay magkaroon ng makadiyos na pamumuno. Maraming napapariwara dahil walang makadiyos na pamumuno sa loob ng tahanan. Lalong-lalo na sa ating kapanahunan ngayon. Ang mga tao, ang mga kabataan ngayon ay napakahirap nang i-guide sa tamang landas. It takes a lot of prayers. No? Napakahirap. Ako nga, nag-iisa lang ang pinamumunuan dahil wala na yung talagang namumuno sa tahanan ko. Isa lang yung aking pinamumunuan pero hirap ako. Hindi madali. It takes a lot of courage, a lot of prayers. Ang dapat. It takes a lot ng pagluha sa Panginoon. Panginoon, ang hirap. Minsan sasabihin ko sa Lord, Lord, hirap na ako. Tulungan mo ako, Panginoon. Gusto ko ng maayos na pamumuhay. Gusto ko ng makadiyos na pamilya. Hindi po madali. Kailangan natin ng pumili araw-araw. Piliin natin ng tama at maayos na pamunuan sa loob ng tahanan. Amen? Hindi madali. How much more siguro yung 8 anak na ang pamumunuan mo? No? Ako isa lang. Alam ko na mahirap. Pero hindi ako susuko, hindi ako mapapagod. Pipiliin ko, sabi ko sa Lord, pipiliin kong manalangin at dumulog sa iyo, Panginoon, gaano mang kahirap ito. Tulungan mo ako, Panginoon. Dahil yun ang kaloob mo, yun ang nais mo. Amen po ba? Sabi nga sa Psalm 119 verse 105, salita mo'y isang tanglaw, na sa akin ay patnubay. Kaya nga ang salita ng Diyos, ito yung ating ilaw at tanglaw. Ito yung mag-guide natin. Ito yung mapa natin para i-guide ang ating pamilya. Ang salita ng Diyos, ang maging ilaw at tanglaw sa atin. At ito
ito yung magiging patnubay natin sa lahat ng landas nating daraanan. Ito yung liwanag natin na tumatanglaw sa daraanan po natin. Ang salita ng Diyos. Lord, sinabi mo sa iyong salita, hindi mo kami iiwan o pababayaan. Tulungan mo kami, Panginoon. Ang aking pamilya napariwara yung iba. Hindi pa tumanggap sa iyo yung iba. Yung iba, sobra ng klaseng buhay meron siya. Tulungan mo kami, Panginoon. Dahil ang salita ng Diyos, ang ating liwanag na tumatanglaw sa bawat daraanan po natin. Ang bawat isa ay may iba't ibang naabot pagdating sa pamumuno. Sino na po ang ating naabot? Mga bata, mga kabataan, mga matatanda, sino pa man, kailangan ng bawat isa ang makadiyos na pamumuno. Amen? Kailangan ng makadiyos na pamumuno. Some people may have families, children that they lead. Tayo may mga kanya-kanyang pamilya na ating pinamumunuan. Other people may teach in a classroom and lead the students. Na yung mga teacher, ang mga estudyante ang kanilang pinamumunuan. Anong klaseng estudyante meron sila? Okay? Still others may have a position of authority sa kanilang business, sa kanilang company, or even in a government. Mayroon tagapamuno. Sa gobyerno, meron. So, where can we turn when we have people that are relying on us? May mga taong umaasa sa atin, nakarely sa atin. Saan tayo lalapit para mapamunuan sila ng tama? At mabigyan sila ng guidance o di kaya karunungan. Kanino tayo lumapit? Sa Diyos. Sapagkat wala tayong kakayanan, wala tayong magagawa. Sa salita ng Diyos, tayo lumapit, tayo dumulog. Sapagkat sabi nga sa Psalm 119 verse 05, 105, call God's word. We can find godly leadership in the Bible because God's word is a lamp to our feet and a light to our path. So habang nagsusumikap tayong mamuno, nagsusumikap, ibig sabihin, pag sinabi pong nagsusumikap, pinagsusumikapan natin kasi hindi madali. At pag pinagsusumikapan natin, ginagawa natin ang lahat. At tayo'y nagtitiwala sa salita ng Diyos sapagkat ang salita ng Diyos, ito ang ilaw ng ating landas. Ito ang magtuturo sa atin sa landas nating tatahakin. So, pinagsusumikapan. Hindi madali, ngunit pinagsusumikapan po natin. At habang nagsusumikap tayong mamuno, trabahuin ang iba, trabahuin ang iba ng may kabanalan. Habang nagsusumikap tayo, gawin natin ang mga ito na may kabanalan. Paghahanap sa Diyos, higit sa anupaman, kabilang ang ating personal na layunin, ay makakatulong sa atin na ilagay ang iba sa ating sarili at ituon ang ating isipan sa mga plano ng Diyos at hindi sa atin. Kasi ang tao sa kanilang pamumuno may sariling plano, may sariling gusto, may sariling maabot at gustong abutin. Ngunit pag ang Diyos ang inilagay natin sa ating pamumuno, ang Diyos ang masusunod at ang kalooban at plano ng Diyos ang magaganap. Kaya kailangan sa atin pong pamumuno, anuman ang ating pinamumunuan, eto man ay sa simbahan, eto man ay sa pamilya, eto man ay sa gobyerno, sa eskwelahan, o saan man, dako ng pamumunuan. Dapat ang ating hahanapin ay ang Diyos, higit sa ano paman. Dahil magtatagumpay lamang tayo kung ginawa natin na ang Diyos at ang Kanyang salita ang siyang ating ilaw.
sa ating mga daraanan. Ano po? Amen po ba? Amen. Praise the Lord. So una, godly leadership ang makita sa ating pinamumunuan. Ang makadiyos na pamumuno. Pangalawa, serving with humility. Paglilingkod ng may kapakumbabaan. May mga nasa pamunuan na mataas, hindi maabot. So, sa ating gobyerno, na magiging wise po tayo. Yung piliin natin yung may kapakumbabaan, yung madaling abutin, na? Yung madaling kausapin, yung may mababang loob. Amen po ba? Kaya maging wise po tayo sa pagpili ng mamumuno sa atin. Amen? Okay, so Matthew 20, verses 27 and 28. Sabi po dito, at kung sino man sa inyo ang nagnanais maging una, ay dapat maging alipin ninyo, sapagkat maging ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Leader that knows how to lead sa pamamagitan po ng paglilingkod. Hindi yung pinaglilingkuran. Amen po ba? Ang mga namumuno ay dapat at marunong maglingkod at hindi siya yung pinaglilingkuran. Yun po ang nais ng Panginoon. Paglilingkod ng may kababaang loob. Amen? So bilang mga Kristiyano, kung bibigyan tayo ng posisyon ng otoridad, hindi dapat tayo maging Panginoon nila, Lord nila, no? Hindi tayo yung pinaglilingkuran nila, kundi tayo yung naglilingkod. Gamitin ito sa pagtrato sa iba bilang mas mababa sa atin. Tratuhin ng mabuti ang mga nakakababa sa atin. Amen? Dapat nating yakapin ang kababaang loob at isipin natin ang pamumuno ay isang pagkakataong maglingkod. O diba? Pagkakataong maglingkod. So kung gusto mong maglingkod ng barangay, hindi po madali. Di po ba, Sister Emily? Hindi madali. Kasi maglilingkod ka. No? At yung pinaglilingkuran mo, naglilingkod na nga ikaw, binigay mo ang lahat ng lakas mo, no, mai-stress ka pa kasi hindi sila marunong sumunod. So, hindi madali. So, bilang mga lingkod, yakapin natin ang kababaang loob. At isipin natin ang pamumuno ay isang pagkakataon ng paglilingkod. Amen? Kaya kung handa kang maglingkod sa tao, no, tumakbo ka. Pero kung pagod ka na, magpahinga ka na. Yun yun. Ano po? Kasi nakakapagod nga naman. Ano po? Kaya, mahirap maging pinuno sa may pinamumunuan. Hindi madali. Pero ang iba, tinitignan nila, ay, titingalain ako, makikilala ako, magiging ano ako. Yun yung mga isipan nila, kaya lahat, ang dami-dami gusto nilang tumakbo. Dahil gusto nilang makilala. Gusto nilang maging popular. Pero, biblically speaking, ang pamumuno ay isang pagkakataon ng paglilingkod. Kung handa ka, sige, tumakbo ka. Sapagkat ang pamumuno ay paglilingkod. So, sapagkat maging ang anak ng tao, ang Panginoong Jesucristo, na parito kung hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Si Jesus ang tunay na modelo ng paglilingkod.
Kung gusto nating maglingkod, tingnan natin kung papaano naglingkod ang Panginoon. Pati buhay niya, ibinigay niya. Ganon po ang tunay na paglilingkod. Amen? Pangatlo po, setting an example. Anong klase kang namumuno sa ating mga tahanan? Anong klase kang example sa loob ng tahanan? So, setting an example, pagtakda ng halimbawa. Ikaw ang halimbawa sa loob ng tahanan. Amen? Kung ano yung halimbawa mo, yun talaga ang magiging kahihinatnan ng mga taong sumusunod sa'yo. Amen? Kaya sabi nga, tingnan natin kay Timoteo. Si Timoteo, isang batang namumuno at pinamumunuan niya, namuno siya sa isang iglesia. Okay? Sa 1 Timothy 4:12, huwag mong hayaang hamakin kanino man. Sabi po kay Timoteo ni Pablo, huwag mong hayaang hamakin kanino man dahil sa iyong kabataan. Bata po si Timoteo nung namuno po sa iglesia. Sa halip, sikapin mong maging halimbawa. Sikapin. Ibig sabihin, sikapin mo, nung sinabi ni Apostol Pablo na sikapin mong maging halimbawa, ibig niyang sabihin, dahil hindi madali maging pinuno, pagsumikapan mo, gawin mo to the best you can. Yung best ang ibibigay mo. Sacrificial. Talaga, sakripisyo ang namumuno. So, sikapin mong, sabi niya, maging halimbawa sa mga mananampalataya. Sa iyong pagsasalita, sa iyong pag-uugali, sa iyong pag-ibig, sa iyong pananampalataya at malinis na pamumuhay. Yun ang sabi po ni Pablo kay Timoteo. Sisikapin niya sa kanyang pagsasalita, maging mahinahon, na lahat ng mamutawi sa bibig ay makakapag-lift up, pag-uugali, kailangan yung ugali, lagi nating i-check. Yung pag-ibig, tayo ba'y totoong nagbabahagi ng pag-ibig ng Diyos? Ay nakikita po ba sa atin? Amen? Kaya dahil sa atin nakatingin ang ating mga pinamumunuan, sa ating pamilya, sa atin nakatingin ang ating mga anak, ay si mami, ay si daddy, umiinom naman, naninigarilyo naman, madaming yung ginagawa natin na hindi tama sa harapan ng ating mga anak, nakikita nila, magiging ganun din ang ating mga anak. Dahil sila mismo, nakita nila ang halimbawa na meron sa atin, na nakita sa atin. So, ang mga magulang magiging maingat sa kanilang pagpapakita ng halimbawa sa ating mga anak. Amen? Ang ating pamumuno ay dapat magbigay ng halimbawa sa mga taong nakapalibot sa atin. Magbigay ng halimbawa sa ating pananalita, sa ating mga gawa, sa ating pag-uugali, sa ating pag-ibig, sa ating pananampalataya at malinis na pamumuhay. Ito nawa ay magbigay ng halimbawa sa mga taong nakapalibot sa atin o mga taong nasa kinasasakupan natin. Amen? Na ang mga taong ito ay hindi maligaw ng kanilang mga landas, kundi mailagay sa maayos na klase ng pamumuhay. Amen? Amen po ba? Amen. No? Bilang mga pinuno o namumuno, mamuhay tayo ng mabuti at maging mahusay tayo sa lahat ng desisyon na meron po tayo. Mahusay na desisyon. Kasi maraming tao ang umaasang makakita na sa ating mga pagiging mabuting mga pinuno. Sa ating mga tahanan lalo. Amen po ba? Mahusay na desisyon na meron tayo. Ano ang gagawin natin
Buhay ko to eh. Pamilya ko to eh. Wala kayong pakialam sa ginagawa ko. Na may mga taong ganoon. Ano po? Di wag. Tama po ba? Ba't tayo makikialam? No. May nag-PM po sa akin this week. Sabi niya, bakit hindi mo man lang pinakinggan yung kanilang mga yung pamagbaga sa Tagalog? No? Yung mga pasabi ng mga nakakatanda sa iyo. Alam niyo po, ang sagot daw ng taong sinabihan nito ay wala kayong pakialam. Buhay ko to. Ang gagawin niyo pag ganoon? Huwag nang pakialaman. Tama po? Yes or no? Huwag nang pakialaman. Sila mismo ang pumili ng kanilang mga desisyon at kanilang mga buhay. At kung ganon, itigil ko na rin ang panalangin. Tama ba? Kasi sa kanila na, sila na ang pumili ng kanilang destinasyon. It's their choice, it's their life, so why should I go and interfere? Mag-interfere pa ba ako sa buhay ng may buhay? Sorry. No? Tigilan na, pagod ka na eh. Mapapagod ka rin. Pero minsan dahil ikaw ay lingkod ng Diyos, ito lang pag masasabi ko. Hindi ang magagawa na lang natin ay ipanalangin. Wala na tayong magagawa pa kundi manalangin. Yun yung wag nating tigilan. Manalangin. Lord, kung ganun na ang desisyon nila, sige Lord, hayaan mong madapa at marubirob na yung kanyang mukha. Baka sakaling magising pa sa katotohanan at makilala muli sa buhay niya. Minsan kasi ang tao, sakalang naman nakakaisip o magkaroon ng realization pag nadapa na siya, kumbaga, nasa point na siya ng natinag, natugtog, no, naalog yung kanyang ulo. Ay, mali pala yung aking ginagawa. Minsan ganun ako manalangin. No? Nakakatakot, pero hindi. Sa akin, kung iyon ang dahilan, Panginoon, na makabalik muli sa iyo, gawin mo. Kasi mas mahalaga yung makilala ka at magbalik loob sa iyo. Kaysa magpakalublob sa putikan o sa kasalanan. Ganun po ako. Sorry na lang, pag ganun ang panalangin ko kasi mahal ko kayo. Kung yung mga ganun, yung ganun ang panalangin ko dahil mahal ko ang tao at ayaw kong magpatuloy sa kasalanan. Tama po? Kahit na sinabihan ka ng walang pakialam, may pakialam ako dahil mahal ko ang Diyos at ako ay lingkod at ipinagkatiwala sila ng Diyos sa akin. Hindi ako makikialam sa salita o sa gawa, pero makikialam ako spiritually. Hindi ako bibitiw. Dahil mahal ko ang ipinapanalangin ko. Amen? So in conclusion, our leadership can be a powerful tool to point others toward Christ, as well as show unity and love to those who need it. Ang ating pamumuno ay maaring maging makapangyarihang kasangkapan para maituro ang iba patungo kay Kristo at maging pagpapakita ng pagkakaisa at pag-ibig para sa lahat ng nangangailangan. Para sa lahat ng nangangailangan. Ano ang ipapakita po natin? Ituro natin patungo kay Kristo. Hindi patungo sa atin. Para mahalin tayo, para gustuhin tayo, para nasa atin ang simpatya. Hindi po yun ang layunin ng Panginoon. Ang layunin ng Panginoon ay para ituro natin sila kay Kristo. Lumapit kayo kay Kristo. Dumulog kayo kay Kristo. Si Kristo ang kailangan nyo, hindi ako. Yun po ang conclusion ng ating salita, ng ating mensahe ngayong umaga.
hindi para sa ating pansarili. Pag tayo namumuno, tayo ay mag-guide sa kanila patungo kay Kristo. Kaya nga po, kinakailangan ng una, godly leadership. Pangalawa, pamumuno ng may kapakumbabaan, serving with humility. Pangatlo, setting an example. Pagtatakda ng halimbawa. So, anong halimbawa meron po tayo ngayong umaga? No? Lagi nating isipin na kailangan natin ng magkaroon ng mabuting halimbawa sa ating mga pinamumunuan. Amen? Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. I hope ng ating mga pamilya ay pamunuan po natin ng makadiyos na pamumuno. Magtakda po tayo ng halimbawa. Maglingkod po tayo ng may kapakumbabaan. Amen. Tayo po tumayo at manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa salita mo na aming narinig sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, ng bawat pamilya o magulang, Panginoon, na narito ngayong umaga. Maging sa lahat ng nakinig ng salita mo, Panginoon, sa umagang ito. Kami ay tinawag mo upang pamunuan po namin ang aming mga pamilya. Tulungan mo kami, Panginoon, na mamuno kami na mayroong pamumuno na mapagpakumbaba. Salamat po, Panginoon. Tulungan mo kami, O Diyos, na magkaroon kami ng godly leadership, Diyos na pamumuno. Pamumuno o paglilingkod, Panginoon, na may kapakumbabaan. At magtakda kami, Panginoon, ng mabuting halimbawa sa lahat ng aming pinamumunuan. O Diyos, tunay po, inaamin namin na wala po kaming kakayanan, wala kaming kapangyarihan, wala kaming magagawa, wala kaming lakas. Pinagsusumikapan lamang namin ito, Panginoon, sapagkat nariyan ang salita mo na siyang aming gabay, siyang aming ilaw, para magawa po namin ito. Tulungan mo kami, Panginoon, na mapamunuan namin ang aming mga pamilya at maisaayos ang bawat miyembro ng aming pamilya, O Diyos, mailagay sa mabuting kinalalagyan, O God. Panginoon, naniniwala po kami na may magagawa ka sa bawat miyembro ng aming mga pamilya. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging mabuting halimbawa sa kanila. Marami pong salamat sa salita mo na aming narinig sa umagang ito. Tunay, Panginoon, na ikaw, O Diyos, sa salita mo ito nahango, kaya nagpapasalamat kami na ito ay maging ilaw at tanglaw ng aming mga daraanan. Sapagkat, Lord, ikaw ang aming kalakasan, ikaw lamang, O Diyos, ang makakagawa ng mga bagay na kinakailangan, O Diyos, upang maganap ang kalooban mo sa buhay ng aming mga pinamumunuan. Ama, marami pong salamat sa umagang ito. Pagpalain mo ang bawat tatay, nanay na narito, Panginoon, sa umagang ito. Palakasin mo sila, Panginoon. Hindi po madali na i-guide ang aming mga anak. Ngunit, O Diyos, dahil umaasa kami at mayroon kang kapangyarihan, O God, sa pamamagitan ng iyong salita, magaganap ang lahat ayon sa iyong salita at kalooban. Marami pong salamat muli. Pagpalain mo kami, Panginoon. Ingatan mo po kami sa loob muli ng isang linggo. Samahan mo kami anuman ang aming gagawin. Palakasin mo kami sa aming mga pananampalataya at pagtitiwala sa iyo. At ayahan mo, Panginoon, ang aming pananampalataya ay makita ng iba na kami ay kaisa sa iyo, na kami ay nananampalataya sa iyo upang ang mga taong nakapalibot sa amin, sila rin ay magkaroon ng pananampalatayang meron kami. Salamat po, Panginoon. Gamitin mo po kami, idako mo kami sa mga taong nangangailangan sa iyo at maihayag ka sa pamamagitan ng aming mga buhay. Pinupuri ka namin sa umagang ito. Pinasasalamatan ka po namin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesucristo. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. God bless everyone.